To God be the glory po ulit, guys. Kumusta po tayo? Isang mapagpalang pagkakataon po ulit para sa ating lahat. Ako po nagpapasalamat ng maraming pagpapasalamat sa mga taong kahit papaano po nararamdaman ko pong sumusubaybay sa mga duktong-duktong kong contents na inaalay ko po talaga sa pagpapakita ko ng matinding gratitude sa ating Panginoon. Kasi ako po binubuhay pa niya. Ako po pinababayaan pa niyang makaranas ng kalusugan sa katawang pinapahiram niya sa akin. At sa Espiritong patuloy na gumagabay sa akin para kahit paminsan-minsan nakakaramdam tayong lahat ng parang pagod na tayo, parang gusto na natin pagpahingahin tayo ng ating Panginoon, pero meron tayong urge na nararamdaman sa ating inner self na wag muna, ituloy mo pa, mabuhay ka pa, gusto pa kitang mabuhay. Something like that, guys, na alam ko pong tayong lahat ay may mga instances ng buhay natin na ito ay totoong dumadating sa punto ng yugto ng buhay ng kahit na sinong tao. Kasi tayo po ay tao, tayo po ay napapagod, tayo po ay nalulungkot, tayo po ay nasasaktan. Kasi minsan, mga sarili nating kapamilya, dinadarag tayo, kinakanti tayo, inuupen tayo in one way or another. Minsan sa ating pamilya, may mga kamag-anakan tayo, minsan sariling kapatid pa natin. Hindi nila alam yung treatment nilang binibigay sa kanilang kadugo nakakasakit. Kaya lang meron tayong kapag ikaw ay nakadinig na ng aral ng Diyos, mararamdaman mo yun, mauupen ka, pero sasagi sa iyong puso't kaisipan na wag mo na lang pansinin, wag mo na lang patulan. Kasi kaysa patulan pa natin na magdudulot pa ng kaguluhan, na magtatalo pa kayo, maaaring mag-away pa kayo nung kadugo mo na yun, magpapaumanin ka na lang, magpapasensya ka na lang. So minsan, sa isang pamilya lagi po yung nangyayari, guys. Ayaw ko na lang pong mag-mention, pero sa pamilya po, mismong pamilya ko po nangyayari yan madalas. Kaya lang, ako po kasi kaysa pumatol pa ako sa kahit kaninong kadugo ko o kamag-anakan ko o malayong kamag-anakan, iisipin ko na lang na bahala na ang Diyos sa'yo. Iisipin ko na lang na kahit ginanito mo ako sa pagkakataong ito, isang araw, ipaparamdam din sa'yo ng Diyos ang naramdaman ko ngayon. Kasi guys, ito po madalas ko po itong sinasabi, guys, na alam na po nating lahat na karma is a bitch. Alam ng Diyos yung takal ng luhang iniluha mo. Alam ng Diyos yung naramdaman mo, particularly on that particular moment na may taong nanakit sa'yo. Hindi man ganun kasakit, pero nasaktan ka. Minsan may tutulong sa'yo, pero may magbibigay sa'yo ng pabor, pero deep down inside, alam mo, umaasa din yun na may ibibigay kang pabor sa taong yun. Paano kung sa takbo ng buhay mo, wala ka namang ibabalik, di ba? So, ipipray mo na lang na sana, Lord, ikaw na lang ang magbalik sa goodness na binigay sa akin ng particular na taong to. Ako, guys, madalas gano'n na lang ang ginagawa ko. Sana ay itong mga pananalita akong ito magtawid sa lahat ng makakakita ng content ko, ng maliit na motivation na galing talaga sa motibo ng ating Panginoon. Kasi ako, tayo guys, pagka nagkakaedad na tayo, lahat tayo nagiging sensitibo. Minsan kahit bata nga, sensitibo ako po, para sa akin, ang magandang advice na may papaya ko sa nakakakita ng content ko,
Kapag ikaw ay nau-offend na kahit na sino, kamag-anak mo man to o hindi, huwag ka na lang gumante. Mag-thank you ka pa rin. Isipin mo na lang na kahit ikaw ay pinag-uusapan, sinasaktan, tinutuya, isipin mo na lang na na magpaparaya ka na lang. Ibigay mo na lang sa Diyos yung ganting gusto mong gawin. Kasi mas matindi po kapag ang Diyos ang gumante. Ako, nadanas ko na po yan sa buhay ko. Kapag ako'y may nang uupin sa akin na malapit sa puso ko, one way or another, mababalitaan ko na lang yung taong yun, punong-puno ng stress. Kasi ganun po ang Diyos. Kapag ikaw ay nanalangin, hiningi mo sa Diyos na iganti ka niya kasi hindi ka gumanti, pinag-pray mo pa yung taong nanakit sa'yo. Tandaan nyo guys, ang Panginoon hindi natutulog. Ang Panginoon, alam ng Panginoon kapag ang isang tao timping-timpi, kapag ang isang tao ay punong-puno ng pagpapahinuhod, punong-puno ng paumanhin, punong-puno ng pagpapasensya, iiyak mo na lang. Kasi ako guys, ganun ginagawa ko, iniiyak ko na lang. Minsan parang ngit-ngit na ngit-ngit tayo. Tiisin na lang natin guys, huwag natin papatulan. Lalo na kadugo natin, karelative natin, huwag natin papatulan. Kumbaga mag-plastic ka na lang na hindi ka niya nasaktan pero nasaktan ka niya. Ako guys, ganun na lang ginagawa ko, umiiyak ako sa ating Panginoon. Sinasabi ko sa Kanya na, Lord, nasaktan na ako sa ginawa at sinalita sa akin ng isang taong ito, ng isang particular na taong ito. Minsan nga, loved ones natin. Minsan, sarili nating anak. Tiisin na lang natin guys. Tiisin na lang natin. Hanggat kaya nating magpigil, hanggat kaya nating magtimpi tayo. Kasi guys, mas pagpapalain ng Panginoon yung mga nagpipigil. Yung mga hindi mo talaga, ibig sabihin, iniiyak mo habang nagpipray ka, ang Diyos ang nakikinig sa'yo. Guys, yan subok ko na sana gawin po ninyo yan. Kasi mas gusto ng Panginoon ang nagtitiis. Kung ang ating nga pong Panginoong Hesus, di ba, walang kasalanan. Pinagdudahan, ikinulong, tinusok-tusok ang katawan, pinatay, tinuya, pinagtawanan. Ano po bang sinabi ng ating Panginoon? Di po ba, Ama, patawarin mo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, kapag ka po tayo tumimo na, bumao na sa puso natin, sa kaluluwa natin, ang matinding makapangyarihang salita ng ating Panginoon, tayo'y mapupuno ng guidance niya, ng salita niya. Proven po yan guys, mapupuno tayo ng pagpapasensya, pangunawa. Kahit gusto mong gumanti, kahit gusto mong magalit, pipigilan ka ng Panginoon, ng Holy Spirit na pinapahiram niya sa'yo para maging guidance mo. Magiging isa ka sa candidate na pipiliin ng ating Panginoon. Yan po ang pinapangarap ko guys. Kahit ako'y pakiramdam ko, naaapi ako, tinutuya ako, pagtalikod ko, pinag-uusapan ako, sinisiraan ako. Hindi ko na lang po pinapansin guys. Ang katuwiran ko na lang guys, mayroong Diyos na nakatingin sa ginagawa ng taong yan. Sa lahat sa atin, may nakatingin, may nakikinig. Ngayon, nasa sa inyo na lang po guys kung tatanggapin nyo tong advice ko na to. To God be the glory po. Subaybayan nyo po tong mga part ko na to. Ito po guys, gagawin kong part 15 ulit. Kasi yung 15 ko po, inonlimi ko. So, hindi kayang ipaliwanag. Nagkaroon na naman po ng restriction. Hindi ko maintindihan kasi nireview guys. Hindi ko talaga nagkaroon ng restriction kasi minsan tayo kapag gumagawa tayo ng mga content out of nowhere meron pong guidelines na ibinibigay ang mga platform kaya minsan po ino-only ko na lang. Gagawin ko po ulit itong part 15, nandyan na po yung part 16. Subaybayan nyo po guys, sana po sa bawat part ng season 34 ko na to WWTH ay makapagtawid po ulit ako ng maliit na pagninilaya natin na talagang galing sa motivation, sa makapangyarihang salita ng ating Lord Jesus, ng ating Creator na nandyan sa kanyang holy love letter sa humanity. To God be the glory po. Part 15, Season 34, What is Written Truly Happened. Thank you po for watching. Ingat po tayo and be prepared for the coming snatching or rapture of our Lord Jesus
Amen. Thank you po ulit and God bless each and every one of us.